Sineselebrate po natin ngayon ang Youth Sunday. Ito po ay linggo ng mga kabataan po kung tinatawag po natin at Happy Youth Sunday sa lahat ng mga kabataan kabilang sa amin. At dahil po Youth Sunday ay ang ating pong sermon ay kumbaga nakaangkop para sa kanila, pero at the same time po ay alam ko na meron din po na tayong mapupulot sa araw na ito kasi universal naman po ang salita po ng ating Panginoon. Identity, belonging, and purpose in Christ. Ang isang kabataan daw po ay marami ang tanong sa kanyang sarili. Kahit na kapag tinatanong ng teacher after class, meron ba kayong mga tanong? Wala po. Sasabihin naman ng mga estudyante. Kasi either ayaw na nilang mapahaba yung usapan, gusto na nilang umuwi, hindi sila interesado sa topic. Pero ang katotohanan po, ang ating pong mga kabataan, deep within, pagdating po sa mga existential things, pag sinabi po natin existential, ito yung mga bagay na patungkol sa meaning, sa dahilan, o sa kung saan tayo nabibilang. Tulad po ng mga katanungan na, who am I? Sino ako? Where do I fit in? Saan ba ako belong? What difference can I make? Dito po papasok yung para saan ba ako nabuhay o ano ang purpose ko as an individual. Bagamat ito po ay para sa mga kabataan, pero alam ko po na napatanong na din tayo, di ba? Once in our life, nung kayo po ay kabataan, mga nanay at tatay, sa mga ganitong klaseng tanong. Ano po? Elementary pa lang, who am I? Doon sa may nakalimutan ko na yun, yung biography, ano. At sa libro po ni Carla Powell at Brad Griffin, na 3D questions that change every teenager. Ang libro po na ito ay base sa research ng Fuller Youth Institute at nagkaroon po sila ng interview na 1,200 teenagers. At sa libro nga po na ito, ay in-interview nila kung ano yung mga tanong nila sa buhay. At ito nga po tatlo ang pinaka-stand out sa kanilang naging research. Who am I? Where do I fit in? What difference can I make? Ito po ay very classic and timeless sa ating pong mga buhay. At naitanong na po natin ito sa ating mga sarili at nakapagmuni-muni po tayo o baka mayroon pa rin po sa atin na nagtatanong pa rin ng mga bagay po na ganito. At sa tatlong tanong po na ito ay kaya po ng title natin. Ang una po ay who am I? About our identity. Where do I fit in? Belongingness. And third is yung ating purpose o layunin po natin sa ating mga buhay. Umpisahan po natin sa una, identity in Christ o ang ating pagkakakilanlan. Sino ba tayo sa Panginoon? Ano ba tayo sa ating Panginoon? O noong naging Kristiyano tayo, sino na ba tayo? Ang ating mundo ay maraming identity na nag-iimbento. Ano po? May lesbian, may gay, bisexual, pansexual, asexual, queer, LGBTQ, RSQ, PWXYZ. Ano? Yung mga gender identities, ang dami nilang mga kinikreate ng mga identity. At ang malungkot o ang malala sa mga kabataan ngayon ay nililipid nila yung kanilang sarili doon sa lens ng mundo, ng secular. Pero nakakalimutan nilang i-identify yung kanilang sarili base sa salita ng Diyos. Ano ba ako? Sino ba ako?
the young people are trying to see themselves and fix themselves by the methods of this world. Pero kumusta naman po ang ating pagsasalamin ng ating mga sarili sa Biblia? Under po ng identity in Christ is you are loved and valued. Alam na po natin ito mga kapatid. John 3:16, for God so loved the world. Tayo ay mahal ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po katulad ng pag-ibig ng tao kasi sa ating pong mundo ngayon ay, alam mo yun, kapag ka marami kang naiaambag, pagka marami kang pera, marami kang ari-arian, mas minamahal ka ng tao, mas pinapahalagahan ka ng tao. Di po ba? Kapag ka mataas mo yung titulo, mas pinapahalagahan ka nila. Pero sa mata ng Diyos, mga kapatid at mga kaibigan, ay hindi po ganoon. Minahal ka niya dahil mahal ka niya. Because God is love. Hindi ka minahal ng Panginoon dahil marami kang nagagawang mabuti, dahil ganito ka, ganoon ka, hindi ka minamahal ng Panginoon. Dahil kahit makasalanan ka, minamahal ka ng Panginoon dahil siya ay pag-ibig. Nagmamahal ang Panginoon dahil mahal ka niya at wala nang ibang rason para mahalin ka niya. Kasi minsan ganoon tayo kahit even yung mga Christians na siguro the more akong gagawa ng mabuti, the more akong magiging ganito, the more akong na ganito, mas mamahalin siguro ako ng Panginoon. Ganun. Mga kapatid, hindi natututong magmahal ang Diyos dahil siya ay pag-ibig. Kung gaano kanya kamahal noon, ganun kanya kamahal ngayon at hanggang kinabukasan at hanggang sa walang hanggan, lalo na din dahil sa ating pagtitiwala sa ating Panginoong Hesus Kristo. Tayo ay pinapahalagahan ng Panginoon dahil tayo ay kanyang mga nilikha. We are valued. Siguro po alam niyo naman na yung illustration na yung pera, yung 1,000. Diba? Kahit lumutin mo yung 1,000, kahit tapag-tapakan mo yung 1,000, kahit mapunta pa sa kamay ng isang magnanakaw, ng isang makasalanan, ng isang prostitute, ng isang sinungaling, ng 1,000, di ba? 1,000 pa rin yung halaga niya. Hindi po ba? Ganon din tayo sa ating Panginoon. Di ba? Nilikha tayo ng Panginoon, very special, very perfect. At kahit nagkasala yung tao na broken, narumihan, nilikha pa rin tayo ng Panginoon and our value did not diminish. Mahal pa rin tayo ng ating Panginoon. Kaya nga po namatay si Jesus sa krus at muli nabuhay para maayos tayo dahil ganoon niya tayo kamahal. Tayo po ay mga obra, mga masterpiece. Sabi niya po sa Ephesians 2:10, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus. Di po ba? Halimbawa kayo ang naka-invento ng isang bagay, di ba? Na very perfect. Di ba? Talagang mapahalagaan mo yun. How much more na tayo ng mga tao na nilikha ng ating Diyos. Hindi po natin mabibili ang pag-ibig ng Diyos. Again mga kapatid, minahal ka niya dahil mahal ka niya. And there is no other reason for loving you because He is love. At alam mo po ang katotohanan, isa pa sa pinaka-nakakagulat sa lahat, kapag ka ikaw ay believer, nananampalataya ka kay Jesus. Look at John 17:23. You have loved them even as you have loved me. Kausap niya po ang Ama. At
sinasabi niya yung mga disipulo, minahal mo sila katulad ng pagmamahal mo sa akin. O minamahal mo sila, sabi din po sa ibang translation, you love them as much as you love me. Diba? It is very astonishing truth. Ano na equal yung pagmamahal ng Diyos Ama sa pagmamahal niya sa atin at sa kay Jesus? Ganun. Sa mga translation at sa Tagalog, napakalinaw niyang sinabi na sila'y minamahal mo katulad ng pagmamahal mo sa akin. Hindi ba napakagandang katotohanan yun na yung identity natin, we are loved and valued by God. Na yung identity natin ay minamahal tayo ng Diyos katulad ng pagmamahal niya kay Jesus. Pasensya na po at napapabikot ako. Nakasalamin din ako sumasakit kasi na aking ulo dahil sa mata. So our identity in Christ, you are loved and you are saved. Forgiven, justified, ransomed, and redeemed, purified, positional or initial sanctification. Medyo theological term lang po itong mga ito, pasisimpleng lang po natin. Our identity in Christ is forgiven or justified. Pinawalang sala po. Sa Tagalog po ito, ano po? Sabi na po sa mga taga-Roma 3:25, siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ano po? Ganun po tayo mamahal ng Diyos at ang identity natin sa Panginoon, we are saved. Kapag po kasi sa Biblia, sinasabi ang saved, ligtas, marami po itong synonymous terms. Nung mabilagin po natin, pinatawad tayo, niransom tayo, tinubos tayo, binilis tayo. Ganun po. At ito nga po, we are saved, we are forgiven. Sabi pa po niya sa Roma 5:8-9. Ngunit pinatunayan ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa, yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay napawalang sala. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, hindi po napapawalang sala sa tao ang ating paghihirap, ang ating mga gawa. Ang sabi sa Biblia, ang dugo lamang ni Jesus ang nakakapagpatawad sa atin. At ransom and redeem. Pag sinabi po natin ransom, pamilyar po siguro kayo dito, di ba? Yung sa mga telenovela, yung kikidnapin ng anak, hostage, kailangan ko ng ransom. Ano po? Kasi tayo po, nung tayo ay nagkasala, tayo ay makasalanan, naging alipin tayo ng kasalanan eh. Kaya ngayon, kailangan ng kabayaran para mamalaya tayo. Ano? Kaya nga sabi ni Jesus sa John 8:34, sumabot si Jesus, pakatandaan niyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. So, nung hindi pa tayo nananampalataya sa Panginoon, alipin tayo ng kasalanan. Hostage tayo. So, when Jesus died on the cross and resurrected, inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Ano po? Kaakibat ng ransom ay redeem. Diyan po sa saklaan, nagsamla kayo. Pagtutubusin nyo, di ba, kailangan ng kabayaran. So, ganun din yung mga terminology sa English mo sa kaligtasan. Inihandog niya ang kanyang buhay para tubusin tayo, mga kapatid. Sabi niya pa sa 1 Timothy, Epeso 1:7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga
kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Bigla po inom lang ako. Parang hindi po mabra. Kaya po, ang ating pong identity sa ating Panginoon ay we are saved. Ligtas na po tayo. Tayong mga Kristiyano, hindi na natin mararanasan ang pangalawang kamatayan o ang impyerno. At sabi ko po, sabi natin ang purified, positional or initial sanctification, pag sinabi po natin ganito, purified, sa mga mineral po, di ba? Pinurify sila, nilinis. Ganon din po ang ating naging buhay. Ang ating mga buhay na purify tayo dahil sa dugo ni Kristo. Sa Hebrew 9:13 to 14, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating mga buhi. Ano po mga kapatid? Ang dugo ni Jesus lamang ang nakakapaglinis sa ating mga kasalanan. Kaya nga po makikita po ninyo sa Biblia, lalo na po sa mga sulat ni Pablo, sa greetings po ni Pablo, lagi nang sinasabi, to all the saints. Napansin niyo po ba yan mga kapatid pag nagbabasa kayo ng Biblia? Sa mga una, sa Roma, sa Corinthians, sa Ephesians, Philippians, Colossians, sa Philemon, sa Hebrews, to all the saints, tinatawag niyang santo ang mga Kristiyano. Mga kapatid, tayo ay santo, tayo ay banal, malinis sa harapan ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya kung titignan mo natin sa Biblia, to all the saints, hindi kasi tinatawag ni Paul ang mga Kristiyano ng makasalanan. Sinner in the Bible. Wala po sa New Testament, sa James 4:8 lang, tinawag na sinner ang isang Kristiyano. Debated pa yun. Meron pa pagtatalo sa interpretasyon na yung kung Kristiyano ba yung inaano ni James or not. Pero in all of the letters of Paul, lagi nga tinatawag na saints ang mga Kristiyano. So, ating identity sa ating Panginoon, we are saved. And that includes being purified. Malinis na buhay po ating mga nilinis ang ating mga kasalanan. Nagkakalituhan po kasi tayo sa definition madalas ng kasalanan. Kaya mayroong mga tao na nagsasabi na kahit Kristiyano sila, hindi pa rin ako sure na ligtas ako, pastor. Kasi nagkakasala pa rin naman ako sabi nila. Paano mo malalaman na ligtas ka? Nagkakasala ka pa nga araw-araw. Diba? Ganun yung mga sinasabi lang nila. However, sana po tayo ay malinawan. Kasi sa Bible po ay may 3 categories of sin. Sin as a willful transgression, sin as a falling short of God's glory, sin as a principle or state na tinatawag po natin dito na carnal nature. Kasalanan, willful transgression, yung sinasadya mong paggawa ng kasalanan, and yung falling short of God's glory, yung hindi mo napapantayan yung standard ng Diyos. Kaya mga kapatid, kapag ka ang isang pastor o may nagsabi na within evangelical na tumigil ka na sa iyong kasalanan, huwag ka nang magkasala, tapos meron akong magsasabi, pero kasi ako napanood na vlogger na gano'n yung kapag ka daw mayroon ng pastor na nagsasabi na wala ka ng kasalanan, hindi ka na gumagawa ng kasalanan,
kasalanan, abay, heretical daw, false teacher. Pero hindi niya kasi naipaliwanag kung ano yung meaning niya ng sin. Ano po? Kaya dito po, sana po ay maging maayos ang aking pagpapaliwanag. Kasi mga kapatid, Jesus implied that sin can be discontinued. Sabi niya po sa lalaki, magaling ka na ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Sabi niya naman po sa babae, dun sa may prostitute, hindi rin kita hatulan, umuwi ka na, at mula ngayon, ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. This is Jesus is speaking. At kay Pablo, sabi niya, magpaktino kayo at talikuran ang pagkakasala. Sa Roma 6:1-2, ano kaya nang sasabihin natin? Patuloy ba tayo magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Sa 1 John 3:6, ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Sa 1 John 5:18, alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. At ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng Diablo. 1 John 3:8. At sabi pa rin niya sa 1 John 2:1, mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Di mo ba malinaw ang tinya? Ang isang Kristiyano, hindi yan nagpapatuloy sa kasalanan. At ang category na tinutukoy po dito ay ang willful transgression of law. Yung alam mo mali, kasalanan, pero ginagawa mo. Ano po? Ibig sabihin, yung lifestyle, yun yung dapat na mahinto. Pwede kang mahinto ang pag-inom, ang magsusugal, ang kasinungalingan, ang mga bagay na gano'n, pwede ba yung pahinto? Totally? Na hindi ka magkasala katulad ng gano'n? Yes! Di ba? Pwede. Pero kapag ang sinasabi natin na sin, yung pangalawa, na falling short of God's glory, abay talagang hindi natin ito maaabot. Kasi hindi tayo perfecto sa mundo ito. Nagkakasala tayo in a way, maybe occasionally, pero yung puso natin talagang repentant. And then, nagkakasala tayo by means of errors in something in our judgment. Ano po? Kaya po ang kasalanan, when we are saved, our identity in Christ, when we are saved, dapat itigil na natin yung mga kasalanan. Tapos alam na meron yung kabataan sabi sa akin, basta natatakot ako magkasala. Kasi baka pagka nagkasala ako, bigla akong mamatay, pupunta ako ng kaya. Kasi ako sa atin, di ba? Kahit, di ba yung kasalanan kasi nakaka-affect sa salvation natin? Mapo-forfeit ang ating salvation. At ang sabi ko naman ay, fair ang ating Panginoon. Hindi ito instant. Kasi kung ikaw ay nagkasala, yung willful transgression na talaga kasalanan, magbibigay pa rin ng panahon, interval yung Diyos para humingi ka ng tawad. Diba, remember si Adam and Eve, instantly bang namatay sila physically? No. Diba? Kasi there was still a moment na pumunta ang Diyos sa ating moment na hinihintay niya na humingi ng kapatawaran, pero hindi nila ginawa. So, that would affect our salvation. And remember din si Ananias and Sapphira, di ba, nung nagkasala sila, nung patungkol sa kaperahan, nung ginawa ba nila yung bagay na yun, instantly dead sila? Di ba hindi? Kasi, nagpunta pa si Peter para i-convict sila, pero hindi nila ginawa. Kaya kung sa atin pong mga kapatiran, baka meron din ganun sa inyo na natatakot ako sa magkasala, baka bigla ako mamatay. Hindi po.
God is graceful and He is fair. Kung nasa atin po ang banal na Espiritu, ay lagi po tayo di. Ano po? At dahil tayo po ay saved, we are a new creature. Sabi nga po sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. At sabi pa po niya sa Roma 6:4-6, sa mga tuwing namatay na at nalibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo upang kung paano binuhay muli si Kristo sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo din ay magkakaroon ng panibagong buhay. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan, katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama din sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati niyang pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Kasi yung identity na natin sa ating Panginoon, yung pagkakakilanlan natin, tayo ay bago na. Bago na tayo mga nilalang. At iwan na ninyo ang dati ninyong pamumuhay. Hubarin na ninyo ang dati ninyong pagkatao na nasisira dahil sa masamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nakakayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. We are a new creature or creation in Christ. That is our identity in Christ. At pangalawa po ay belonging in Christ. Saan ba ako belong? At tayo, mga Kristiyano tayo, belong tayo sa ating Panginoong Jesus. But to all who did receive Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God. So nung tayo ay nanampalataya na sa ating Panginoon, meron tayong faith sa Kanya, naging anak na tayo ng Diyos, inampun na niya tayo. Ano po, hindi katulad noon na, sabi kanina, tayo ay mga alipin na, demonyo na ang kasalanan. Pero ngayon tayo ay mga anak na ng Diyos. And we are citizens of heaven. So then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God. Hindi lang tayo taga dito sa mundo nito, kundi tayo ay mga taga langit. Sabi naman po yan sa John 17:16 na, we are not of the world. Sabi ni Jesus, si Jesus is speaking, they are not of the world. Tayo, just as I am not of the world. Kaya po, ang dapat application dito sa ating buhay ay hindi tayo namumuhay sa makamundong kaparaanan. Sabi nga po muli sa 1 John, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang lahat. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng bagay na pinagnanasaan ng mga tao, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman.
Kaya nga po sa ating pong mga kabataan, there are so many temptations in this world. Pero hindi tayo dapat mamungay ng nakaayon sa mundo ito. If this world is teaching us to be impatient, very fast-paced due to technology, internet, dapat yung ating buhay, mayroon pa rin tayong panahon, yung quiet time, seeking the Lord with all of our heart in our private life. At hindi rin makikiayon sa takbo ng mundo. At co-heir with Christ. Pag po sinabi natin heir, tagapagmana. Ano po? Tagapagmana. Ano po? Siguro po baka marami na po kayong ninana sa inyo mga magulang. Co-heir with Christ. Dahil tayo ay anak na ng Diyos, siyempre, hindi doon mawawala. Magiging tagapagmana din tayo kasama ni Kristo. Sabi niya po, you are no longer a slave, but a son, and if a son, then an heir through God. At sa Romans 8:17, if children, then heirs, heirs of God, and fellow heirs with Christ. Diba? Yan po ang pinangakuan tayo ng bagay o magkakaroon tayo ng pamana na imperishable, hindi mawawasak kahit kailan, undefiled, malinis, hindi nawawala, naka-reserve ito sa atin sa langit. Kaya po tayo, kahit wala po tayong mga pamana sa atin pong mga magulang, ay maging masaya pa rin tayo kasi yung pamana natin mas higit pa na makakamtan natin yung nandoon sa langit. Hindi po kasi sinabi kung ano-anong pamana kasi dito. Siguro, para ma-excite tayo, ma-surprise tayo kung gaano kaganda. Diba? Kung yung mga pamana natin dito sa lupa, diba? Na ano tayo, na-excite tayo. How much more dapat tayo ma-excite sa pamana ng ating Diyos Ama dahil tayo ay kabilang na sa pamilya ng Diyos. At ang pangatlo po ay purpose in Christ o ang layunin natin sa ating Panginoon. Una po ay to know Him para makilala personally ang ating Panginoon. Sabi po ni Paul sa Philippians, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. Ano po? Sabi nga ni Pacquiao, ano ang pinakamahalagang nangyari sa buhay mo? Sabi niya, ang makilala ko ang Panginoon. Kaya sana, yun ang maging pinakamahalaga sa atin at, take note po ito mga kapatid, kasi ito po, sinulat po ni Pablo ang Philippians, malapit na siyang mamatay. Pero sabi niya pa rin, I want to know Christ. Kasi sa wikang Griego, ito po ang daw ay nasa present tense at dapat ito ay nagpo-continuous. Dapat yung desire natin na makilala ang Panginoon, it is supposed to be every day in our life. Yung mas lumalim pa yung ating relasyon sa ating Panginoon. That is one of our purposes in Christ. To know Him more and more. Kaya mga kabataan, ano po, baka mas marami pa kayong kilalang artista o baka mas kilala pa yung mga kung sino-sino mga artista, di ba? Mga, ano ba yun, BTS pa yun. So, BTS, Dini, ano pa, baka mas kilala yun pa sila kaysa sa ating Panginoong Jesucristo, ano? Dapat, kilalanin natin ng kilalanin ang Panginoon. And, ayan, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. 2 Peter 3:18. And we
are chosen to do good works. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should abide. In Ephesians 2:10, created in Christ Jesus for good works. Kaya po tayo mga Kristiyano, ine-expect po sa atin na lagi tayong gumawa ng mabuti. Sabi pa nga po sa Titus, devote themselves to good works. These things are excellent and profitable for people. Diba? Mga word niyo, mga matitindi, zealous for good works. Talagang we are commanded to do good works and to declare Him and His works. You are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellences of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Sabihin natin kung tayo mahiya sa mga tao na nilitas ako ng Panginoon. Mula sa kasalanan, mula sa kadiliman, nandito na ako ngayon sa liwanag. Nalinis na ako. Ano? I-declare natin ang Panginoon at ang kanyang ginawa sa ating buhay at ang mga ginagawa niya sa lahat. Mga kapatid at mga kaibigan. And lastly, kaakibat ng lahat ng iyon ay, of course, to glorify Him. Alam ba ninyo na hindi na sa iyong katawan, kundi templo na ng banal na Espiritu? Diba? Hindi na sa iyo yan. No, binili na kayo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, kaya dapat luwalhatiin, i-glorify, papurihan ninyo ang Diyos sa pamamagitan ng inyong katawan. And whether you eat or drink, whatever you do all for the glory of God. And whatever you do in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. So our identity, belonging, and purpose in Christ.